Hello sa inyo mga kawain. Happy Tuesday. Hello rin sa mga listeners natin sa live streaming. Hello po sa inyo mga kawan at hello rin sa mga nakikinig sa atin through radio. No, mga kawan natin dyan sa iba't ibang lugar. At syempre, bago ang lahat, i-drop ko muna ang ating text line para makapag-comment na kayo kagad mga kawan at makapag-text na kayo kagad. 0998-9619711. Ulitin ko lang kawan 0998-9619711. Kamusta mga kawan? No, kamusta sa mga kawan natin dyan ngayon na nasa kanilang tahanan? Yung iba naman na nagtatrabaho, namamasada, no, at humahasal ngayon, no, naghahanap ng kanyang pagkakakitaan. Hello sa'yo. Sipag lang ng sipag, makakamit mo din ang iyong pangarap. Kawan, alam niyo ba, may kwento lang ako sa inyo. Parang may pinuntahan ako sa Lucena. Punta ako Lucena nakaraan eh. Tapos, natikman ko yung parang nyug na maitim na gano'n. Nakalimutan ko yung pangalan, may pinatikim lang sa akin, parang bilog. Circle. Sa mga taga Lucena dyan, kawan hindi ko alam kung ano yun eh. Basta parang nyug siya. Bilog. Tapos, pwede mo isawsaw sa Pwede mo siyang isawsaw sa kape. And parang nalulusaw nga siya kapag nalagay mo sa kape. Pwede siyang maging pwede siyang parang maging asukal. Pero may matitirang nyog-nyog. Onte. So pag kinain mo siya, tapos sinabayan mo na mainit na kape, ang sarap. Sobrang sarap kawan. Ang tindi talaga ng sarap. Tsaka parang nalulusaw sa bibig. Grabe kawan, hindi ko lang alam kung anong tawag doon. Ano kaya? Comment nyo nga kawan kung anong tawag doon. No? Kung anong tawag doon. Basta napaisip lang ako na ang sarap-sarap talaga yun, sobra-sobra. No? Ano kaya yun, no? Tapyog? Tapyog? Anong tapyog? Ano kaya yun, no? Parang buko siya. Kawan. Parang buko siya, tapos may asukal siyang ganon. Tapos pag kinagat mo, ang sarap. No, ang tamis. Matamis siya kawan. Ang sarap talaga, promise. Parang nagugutom tuloy ako. Mamaya, sarap kainin. Anyway, speaking of Taga Lucena, batiin ko lang dyan ang aking mabuting mga kaibigan. No, sa tita, tito, abi, angay. Hello po sa inyo. Angay family dyan. Ang aking malapit na kaibigan. Sobrang lapit. I love you so much, Angay family. Sarap, pinatikim nila ako na ganun. Kanain ko. Yummy. No, iba ang masarap, no. Sarap sa kape, kawan. Talagang mawiwili ka din. Magugustuhan mo din, kawan, talaga. Tsaka malinamnam talaga. Ano yung mga kawan? Happy Tuesday ngayon, Luzon, Visayas, Mindanao at Metro at Mega Manila. Sa lahat ng mga nakikinig sa atin ngayon, happy watching right now. Also, mga listeners natin through radio, happy listening right now. Hello sa inyo, no? Kamusta kayo dyan? Sa mga nakakalam ng binabanggit ko, tikman nyo, ang sarap talaga. Bumili kayo niyan. Iniisip ko kung ano yun. Wala talaga. Hindi pumapasok sa isip ko kung ano yun talaga. Yan yun na. Tapos meron naman ako kinain sa Dagupan. Tamain nyo ako kawan Naku, puro pagkain naman to usapan natin ngayon. Parang nakakagutom lalo ang panangalian natin. Meron naman ako pinuntahan dun sa Dagupan. Yung parang tapa nila na may sabaw. Ang sarap. Tapos gagawa ka ng sausawan mo na may sili, kalamansi,
toyo, tas titirisin mo na maraming sili. Tapos, ang sarap nung kanin mo, syempre, parang fried rice. O kahit plain rice, pwede. Tapos yun, parang beef steak siya. Yun ganun, parang beef steak style, pero iba ang lasa eh. Alam ko yung beef steak ng nanay ko. Masarap yung beef steak ng nanay ko, but iba din yung atake. Nandun sa may Dagupan, Pangasinan, magkakalapit yun. Ang sarap. Hindi ko nga alam, pegar ba tawag doon? Hindi ko yata alam eh, pegar ba yun, di ba? Alam mo kasi ako, kawan, mas masarap na lang na kinakain ko kaysa tinatandaan ko yung pagkain. Wala, mali ko. Yun nga rin na mali ko, kawan eh. Kain lang ako ng kain. Nakakalimutan ko yung pangalan. Pero pag nalasahan ko ulit, doon na ako na, ano ba to? Parang alam ko na itong pagkain na to. Parang nakain ko dito sa lugar na to. Pero di ko lang alam yung pangalan. Diba? Then sarap talaga, kawan. The best. Promise na matikman mo yun. Sa Dagupan yun eh. Yung parang tapa nila doon, kawan. Tapa na yun. Tapa. Sarap. Nakakagutom tuloy. Sige. Tatapusin ko na tong programa ko, no? Joke lang. Ano yung mga kawan? Habang sa mga panangaliya dyan, isipin nyo na lang yung mga sinasabi ko. Yan yung ulam ninyo. Para maganahan ka lalo. Anyway, sa ating kwentuhan ngayong araw na to, mga kawan, kwentuhan na hinugot natin sa awitin ni Skastakli na sa susunod na lang. No, bakit kaya sa susunod na lang? No, sabi nga doon sa awitin eh, ayaw kitang pilitin kung hindi ka pa handa. Sa susunod na lang. Di ba? Oo nga naman, kung hindi ka pa handa, ba't ka naman pipilitin? Ngunit ang kwento nga ng isang kawan natin dito, kawan, hindi niya naman pinipilit. Ngunit ayaw din talaga kasi magpapilit kung sakaling pipilitin niya. Dahil nga yung panahon na gusto niya naligawan, yung tao na yun. Siyempre, tao yun eh, di ba? Ay pakipot pa. Pero yung may something na siyang binago sa sarili niya, ay naghahabol na. Kaya nga, sino kaya ang mapapasabi sa kanilang dalawa na sa susunod na lang, kung ang unang ayaw magpaligaw ay ang babae, at nung panahon na may binago na tong si Boy, ay naggabol naman itong si girl. Si Boy kaya ay sasabihin nyo na lang sa susunod na lang o hindi. Kaya mga kawan, samahan ninyo ako sa kwentuhan na to. Lil Vinci, May chinito boy. Kwento 1 sa 1FM. Ayun o, nagbabahagi na sila ng mga pagkain nila ngayong araw na to. No, may mga kanya-kanyang flex na sila ng mga pagkain. Anong binukbok? Binukbok ba yun yung nyog na sinasabi ko kanina? Binukbok? Binukbok ba yun? Basta yun, masarap yung mga yun, no? Sabi naman dito ng ibang kawan, ako DJ Lubisi, pag dumayo ka naman dito sa amin, pansit batil patong ang pinakamasarap dito sa Tugigaraw. Wow, ang sarap nga niyan. Alam nyo kawan, pumunta ako dyan, Tugigaraw. Bata pa ako yun, kasama ko yung kaibigan ko. Sinama ako ng pamilya niya dyan sa Tugigaraw. Mas marami pa ang pansitan, no? Ng pansit batil patong na pagawaan kesa ang 7-Eleven dyan sa Tugigaraw. Dito sa Maynila, ang daming 7-Eleven, kanto by kanto, merong 7-Eleven. Dyan naman sa Tugigaraw, maraming pansitan. Ang sarap dyan, kawan. Iba-iba ang mga paggawa dyan ng pansit batil patong, kawan. May mga overload. Meron naman, basta iba-iba, kawan. At ang sasarap ng mga sausawan dyan, kawan, talagang ang daming sibuyas. Di ba? Ang sarap niyan, kawan, pansit batil patong. Puro na lang tayo pagkain dito. Naku, paano na tayo niyang madadahit, kawan, no? Paano na tayo niyang papayat? Hindi na tayo papayat niya. Dali talaga tayo. Ano yung mga kawan? Hello pa rin sa mga bagong pasok sa atin sa live stream, sa mga bagong bukas ng radyo dyan. Hello po sa inyo mga kawan. Happy Tuesday. Kasama nyo nga nag-iisang taga-kwento ng bayan na si Lubin C. No, mga kawan, ito nga, no? Ito nga. Ito ang kwento ng isang kawan natin na DJ Lubin C, meron lang akong kwento. Sabi niya dito sa kanyang kwento, kawan, yung panahon ay meron daw siyang ka-workmate at panahon na yon ay hindi daw siya pinapansin.
Nagpaparamdam daw siya na gusto niya yung girl. Sa paraan na nagbibigay daw siya ng kung ano-ano. Niyayaya niya mag-lunch, niyayaya niya minsan mag-dinner. Ngunit, lagi na lang tumatanggi. No? Lagi na lang tumatanggi si girl. Hindi niya alam kung anong mali sa sarili niya. Mabait naman siya. May trabaho naman siya. May pera naman siya. Ngunit kapag tumitingin nga daw siya sa salamin, mukhang nabubura lahat ng meron siya. Ito naman ang baba ng tingin sa sarili. Talagang malaki talaga ang mawawala, DJ Lubinsi, kapag nakita na nila ako. Kasi nga naman hindi mo naman kagad masasabi na maayos ang trabaho mo kapag nakita na ang itsura mo. Hindi mo naman masasabi na mabait ka kapag nakita mo na ang itsura mo. Tama din naman. At hindi mo naman pwedeng sabihin na kaya mong gawin ang lahat para sa kanya kapag nakita mo na ang itsura mo. Mahirap maging itsura ang isang katulad ko. Dahil mukhang hindi mapagkakatiwalaan sa itim ng balat ko. 'Di ba? Uy, wag kayong ganyan Wag kayong wag niyo tignan yung sarili niyo na hindi kayo gwapo. Kahit maitim man ang balat o maputi man ang balat, wala na sa mga ganyan-ganyan yan, no? Nasa buting kalooban talaga yan, no? Wala yan, kawan. May kapatid ako. Moreno, pero ang gwapo-gwapo ng kapatid ko na yan. Mas gwapo pa sa akin. O, sige. O, tignan mo nga. Kuya, wag mong babaeng yung sarili mo. Kaya, DJ Lubinsi, ang ginawa ko po sa sarili ko ay in-enhance ko po. Inayos ko po ang aking sarili. Gumamit po ako ng siyensya. No? O, ito talaga. Kakaiba talaga ang siyensya kapag kumilos. No? Kapag kumilos talaga ang siyensya, talagang mapapagana, no? Kaya nga daw yung gumamit siya ng siyensya, umabot ang mga ilang taon, DJ Lubinsi, na iayos ko po ang aking sarili. Pumuputi na po ako, patangos ko na ilong ko, at napapagwapo ko na ang sarili ko. Dati, DJ Lubinsi, yung mga panahon na naliligaw ako sa kanya na hindi ko pa inaayos ang sarili ko. Lagi niya sinasabi sa akin, alam mo, susunod na lang. Busy pa kasi ako Alam mo, next time na lang. Marami pa kasi akong ginagawa. Alam mo, milakad ako mamaya, hindi ako pwede. Ganyan na lagi ko naririnig. At nung panahon na inaayos ko na unti-unti ang sarili ko at naayos ko ng tuluyan, pati forma ko, tsura ko, kulay ko, hindi na ako kailanman nagtanong sa kanya. Alam mo, DJ Lubinsi, kung sino na nagtanong sa akin, siya na ang lumapit sa akin para magyaya ng lunch or dinner. Pero alam mo, DJ Lubinsi, doon ko nakita na bakit ganon? Bakit ganon na kailangan munang maging maayos ka? Bakit ganon kailangan ko muna maging gwapo, maputi, bago niya ako gustuhin? Wala rin naman na iba sa ugali ko, wala naman iba sa trabaho ko, wala naman na iba kung anong meron ako. Kundi yung panlabas ko lang ang naiba sa akin. Nakakalungkot lang, DJ Lubinsi, kasi nagugustuhan niya lang pala ako dahil sa panlabas ko. Kaya DJ Lubinsi, ang ginawa ko sa aking kwento ay hindi ko na kailanman kinausap yung tao na yun. Dahil nakita ko ang totoong ugali niya. Ganda, no? Ganda ng storya nito, kawan, no? Ganda ng storya nito, kawan. Totoo yun, no? Totoo nga naman yun, kawan. Na makikita mo ang isang tao sa ugali niya, no? Kung mabait talaga. Kasi kawan, kung nilapitan ka lang yan ng girl na yan, no? Dahil gwapo ka na, dahil naayos mo na yung sarili mo, panlabas ang gusto niyan. Hindi ikaw mismo ang gusto niyan. Kasi unang-una, kawan, kahit na naman kagwapo-gwapo ng isang tao, kaganda ng isang tao, kung hindi rin maganda ang isang ugali, wala lang din. Hindi madadala ang itsura.
No? Di mo madadala ang itsura sa realidad. No? Although na may impact na kapag presentable ka, gwapo ka, may dating na kagad. Pero kapag tumagal ka, na pangit naman ang ugali mo, sa una naging okay, magtatagal, hindi rin magiging okay. Kasi pangit ugali mo, hindi rin tatagal yung mga tao nagkagusto sa'yo. Diba? Hindi maganda ugali mo eh. So, umaalis at nawawala din. So, para sa akin, Kawan, ang payo ko sa'yo, kung maging masaya ka sa pagpapapalit mo ng itsura, go. But, ilagi mo pa rin ilagay sa puso't isip mo na hindi ka gugustuhin ng tao dyan lang. Dahil marami pa ring tao na gumugusto sa ugali ng tao. Yun ang pinaka-the best doon, Kawan. Lil Vinci. May chinito boy. Kwento 1 sa 1FM. At ito nga mga Kawan, no? Hello muna sa lahat ng mga nakikinig sa atin, ng mga jeepney driver dyan sa iba't ibang lugar from Tarlac, Tacloban, Butuan, Surigao, Lucena, Puerto Princesa, Baler. Hello po sa inyo mga Kawan. Happy watching right now. Listening mga Kawan. Sa La JM, sa La Direk Yan Tayo TV, happy watching right now, Direk. Hello po sa inyo. Maraming salamat po sa Just Lifers Community. Maraming salamat po sa inyo. Alam nyo Kawan, may mga nag-comment dito na mga Kawan natin. Sabi nga dito, DJ LV, gusto ko lang po sabihin sa inyo na hindi batayan ng itsura pag nagmahal ka. Mas masarap mahalin yung taong hindi man pangrampa. Alam mo naman mahal ka mula ulo hanggang paa. Wow! Diba? Totoo yun, no? At least, hindi man siya pangrampa, Kawan, no? Hindi man siya pangrampa para sa'yo o para sa paningin ng iba. But, mamahalin ka naman simula ulo hanggang paa, no? But sabi nga ng iba naman dito, DJ Lubinsi, minsan ang mga wala ring itsura ay manloloko na rin ngayon, no? Malalakas na ang loob nila. Parang natawa ako dun, medyo natawa ako. Para sa akin lang naman, Kawan, ang maikukwento ko lang naman sa inyo. Meron akong kaibigan. Nagkukwentuhan kami. Kukulitan, parang tayo. Sabi ko dun sa kaibigan ko, pare, kung maloloko ka lang din, o maloloko yung kapatid mo, kasi may kapatid siyang babae, siyempre hindi mo gugustuhin na maloko kapatid mo. Oo naman pare, sabi niya sa akin. O ito nga yung tanong ko doon. Kung maloloko nga kung sakali yung kapatid mo, pinipilit ko kasi maloko yung kapatid, no? Maloko talaga yun, no? Sinampul ko yung kapatid niya kaya nababadrip. Sabi ko sa kanya, kung maloloko yung kapatid mo pare, anong pipiliin mo? Maloko siya ng walang itsura? O maloko siya na may itsura? Diba? Pag-isipan mo yun, Kawan. Sabi niya, paano mo naman nasabi yan? Kasi Kawan, no? Sabi ko, pare, ngayon kasi, maraming mga walang itsura, pero ginugusto na may mga itsura. And tumataas na sobra ang tingin nila sa sarili nila. Kaya kung mang-iwan sila, ay ganun-ganun na lang at makahanap sila ng iba. Kumbaga sa, in demand sila ngayon eh. Diba? In demand sila ngayon. Diba? Kung in demand sila ngayon, Kawan, syempre, parang supply and demand yan. Kapag in demand sila ngayon, nako, maseselan yung mga yan. Diba? Pa-choosy yung mga yan. Ayaw niyan basta-basta. Kaya nako, Kawan, no? Sabi niya sa akin, syempre dinala ako sa poging masasaktan din yung kapatid ko. Diba? Pero Kawan, ang pinaka punto doon, ba't kailangan mo pa makahanap ng walang itsura at may itsura na mananakit sa'yo? Kung pwede ka naman doon sa saktuhan at cute lang na katulad ko, pero hindi ka naman sasaktan, mamahalin ka hanggang ulot hanggang paa. Diba? Yun yung the best doon, Kawan. Diba? Kung katulad ko lang din naman ang pipiliin mo. Kasi wag ka kasi mamili dun sa walang itsura at may itsura.
piliin nyo yung mga cute lang. Totoo yan, kapag mga cute lang, yan ang mga loyal. Iba magmahal ang cute. No? Talagang sayong-sayo lang. Isipin mo, hindi kami aangat. Hindi kami bababa. Kasi naiipit kami ng salitang may itsura sa walang itsura. So, cute lang kami. So, paano kami mawawala sa inyo? E di, steady lang talaga kami. Kasi nga, pinaggigitnaan kami na may itsura sa walang itsura. So, ba't pa namin pipilitin na iwanan ka o magganap pa ng iba? Kasi nga, nasa gitna lang kami ng puso mo at wala ng iba. Diba kawan eh? Ito pa, basahin muna natin mga iba pang komento dito ng mga kawan natin, no? Sabi pa naman dito, hindi ba tayo ng itsura sa pagmamahal, pag nagmahal ka? Sorry. Hindi ba tayo ng itsura pag nagmahal ka? Mas masarap mahalin yung taong di pangrampa pero mahal ka hanggang dulo at hindi ka iiwanan magpakailanman. Wow, parang ano yan ah. Parang GMA ah. Magpakailanman. Diba? Ito, sabi nga dito, totoo yan DJ Lobinsi, ang tunay na cute, hindi ipinagmamayabang ang itsura niya. Tignan nyo ako, tahimik lang. Totoo yan, kami, tahimik lang. Kayo na pinakagwapo, kayo na pinakamagaling, kayo na pinakawalang itsura. Pero kami, cute lang. Lil Vinci. May chinito boy. Kwento 1 sa 1FM. Diba, sabi nga dito ng iba, hindi ka pwedeng i-judge ng iba sa iyong itsura hanggat hindi ka pa nila talaga nakikilala. Wow! Ano yung mga kumain, pasadahan na lang natin ito. Basahin ko na yung mga iba't ibang comment nyo. Ako, DJ Lubinsi, para sa akin, walang pwedeng humusga sa ating itsura. Kung ano man ang itsura natin ay hindi pwede nilang sabihan na tayo pangit. Dahil sa mata ng Diyos, lahat tayo magaganda. Tama nga naman. At may kanya-kanya tayo, dagdag ko lang dyan, at may kanya-kanya po tayong pagiging unique. No? Kung ako, yung itsura ko na to, cute ako sa tingin ko, cute ako sa iba. Sa iba naman, gwapo ko. Sa iba naman, hindi naman ako cute. So, it depends pa rin kawan, di ba? So, kung sa ibang bansa rin ako pupunta, baka hindi nila gusto yung ganitong itsura ko, di ba? So, kapag tayo naman, pumunta sila dito sa ibang bansa natin, gustong-gusto natin yung itsura nila. So, it depends talaga kawan. May mga kanya-kanya tayong taste sa isang tao. So, wag tayong magja-judge ng isang tao. Ha, kawan, ha? At syempre, para sa mga kawan natin dyan, huwag kayong mawalan ng tiwala sa sarili nyo. Gwapo't maganda kayo. Ano man ang itsura mo ngayon, gwapo't maganda ka, kawan. Dahil gawa tayo ng taas. Yun lang ang mahalaga dun, kawan, no? At syempre mga kawan, wag nyo na akong iwanan. Kita-kits tayo on Wednesday. Naku, ako na muna mang-iiwan sa inyo. No? Music break muna kayo. Magtugtugan muna kayo kawan. Ang bilis ng oras. Naku, mag-aalas 3 na kaagad. No? But anyway mga kawan, maraming salamat sa inyong pakikipagkulitan at kwentuhan. Sa mga hindi ko napagbigyan pa mga request, don't worry mga kawan. Iisa-isayin natin yan. No? Basta text lang kayo palagi sa 0998-9619711 at comment lang po kayo dito sa ating live streaming sa 1FM. Kaya mga kawan, keep safe always and God bless you. Lagi ka lang tumutok sa ating kwentuhan ng bayan with Lil Busy sa 1FM. 1 lang yan! Kwentuhan na! Kasama ang iyong chinito boy, Lil Vinci. Araw-araw, 1:00 ng hapon, dito sa 1FM. Kwentuhan na!